Masaya ang relasyon ni na Alexa at Ford hanggang sa dumating sa eksena ang stepsister ni Ford na si Miranda. Nakitira sa bahay nila si Miranda kasama ang 5 taong gulang na anak nito. Noong una, walang naging problema kay Alexa hanggang sa tuluyan niyang natuklasan ang lihim ng dalawa. Ito ang magiging dahilan ng pagguho ng kanyang mundo at ang pagbabalik niya sa kakayahang tinalikuran na niya. Magagawa nga bang patawarin ang kasalanang naitago o tuluyang ihahayag ang kakayahan sa dilim na pilit ng tinalikuran? Tuloy kayo. Ilapag mo na lang ang gamit nyo dyan. Kumusta naman na naging biyahe? Nakakapagod nga. Ang layo pala rito sa inyo. Oo nga pala. Ito ang anak ko, si Janjan. Wow, ang cute namang bata niya. Ilang taon ka na? 5 po. Ay, ang cute ng baby na to. Ang bango-bango pa. Alam mo, ang swerte mo dahil nagkaroon ka na ng anak. Kami ni Ford, 7 taon na kaming nagsasama pero wala pa rin kaming nabubuo. Hopefully, ngayong year magkaroon na rin kami ng junior na kasing cute ni Janjan. Sarap pisilin ng pisngi. Ang pogi. Kasing pogi ko ba? Mana ba naman sa Tito Ford niya eh. Halika nga. Uy, ang bigat na ng baby na to. Dati ako pa nagpapalit ng diaper mo eh. Ngayon magbibinata ka na. May crush ka na ba ha? Ano ka ba naman Ford? Ang bata pa niyan para sa mga ganyan. Ay, wala talagang pinagbago ang kalokohan ng Tito Ford mo, anak ko. Halika na nga rito, may pasok pa ang tito mo. Hindi pa ba kayo papasok? Naka-work from home si Ford. Ako lang ang nag-work sa office. Mabuti nga ganun eh. Para at least may makakasama kayo rito. Talaga ba? Ford, dito ka lang ba sa bahay? Parang nagkapalit yata. Naging under na talaga ang tigasin na yan? Ako pa rin ang nasusunod sa bahay na to. Alam mo na, ako pa rin ang master. Anong master? Master ka dyan. Magluto ka na doon, baka magutom na si Ate Miranda. Baka mamaya pumayat pa tong pamangkin mo. Opo, ito na tunay na master ko. Susunod na po ako. Ayan, susunod ka rin pala. Napuno ng tawanan ang buong bahay. Sinunod din naman ni Ford ang utos ng kanyang asawa. Si Alexa naman, sinamahan sina Miranda papunta sa magiging kwarto nila ng anak niya. Tumulong din si Alexa na maglikom ng mga damit. Bakit ang konti yata ng mga damit na dinala ninyo? Ang akala ko dito na muna kayo titira. Kaunti lang talaga, kasi nakakahiya rin naman sa inyong dalawang mag-asawa. Makikitira lang kami dito ng mga 1 buwan lang rin. Dahil may papasukan akong trabaho. Paano naman si Janjan? Hindi ka pa mahihirapan kapag nagtrabaho ka at walang mag-aalaga sa kanya? Sa katunayan, mahihirapan ako. Kaso wala naman akong magagawa eh. Wala naman ang tatay niya. Saka ayoko rin siyang ibigay sa tatay niya. Mamaya kasi mas lalo siyang hindi maalagaan. Mas lalo lang siyang kawawa. Sa bagay, tama ka naman. Kawawa naman ang poging Janjan na to kung mapapabayaan lang. Sige, tutulungan ko lang muna ang asawa ko na maghain ng pagkain. Tapos tatawagin ko na lang kayo. Magpahinga ka na muna. Masyadong nakakapagod ang biyahe. Nakakaramdam ng awa si Alexa sa kinakaharap na buhay ni Miranda. Dahil sa bukod sa wala itong asawa, wala rin itong makita na matinong trabaho. Kaya nga noong nalaman niya na luluwas ito ng Maynila, siya na ang nagpresenta na patirahin na muna sa kanila. Tutal, 2 lang naman sila ng asawa niya na nakatira rito. Alam mo babe, bilib ako kay Ate Miranda. Bakit naman? Kasi tingnan mo, ang dami niyang pinagdadaanan sa buhay. Tapos iniwan pa siya ng asawa niya nung buntis siya. Then, tinakwil siya ng tatay niya. 'Di ba? Hindi ka ba makakaramdam ng awa at pagkabilib sa tatag niya? Stepsister mo siya, 'di ba? Oo, noon pa man matatag na talaga yan si Ate Miranda.
Naalala ko nga na palagi ang binubugbog ng tatay niya. Hindi pa nun kasal ang nanay ko sa tatay niya pero palagi ko siya nakikita na minamaltrato. Mabuti nga ngayon nakakagawa na rin siya ng maganda para sa anak niya eh. Nag-usap nga kami kanina. Ang sabi niya maghahanap siya ng trabaho. Ang iniisip ko, paano si Janjan? Gusto mo ba, babe? Tayo na muna ang mag-alaga sa kanya? Pamangkin mo naman siya eh. Tapos ikaw rin naman ang nagpapadala ng pera pang allowance niya, hindi ba? Naisip ko lang kasi wala pa tayong anak. Kaya parang ang lungkot ng bahay natin. Hindi ko sigurado kung papayag si Ate Miranda. Try mo kaya siyang kausapin. E di kapag wala siyang pasok sa trabaho, pwede niyang kunin si Janjan. Gusto ko lang na may maalagaan na bata. Total stable naman ang trabaho natin pareho. Malaki ang sinasahod natin, tapos nandito ka lang din sa bahay. Mukha namang mabait si Janjan eh. Hindi na tayo mahihirapan. Sige, subukan kong kausapin si Ate Miranda bukas ha. Hayaan mo, kapag nagkaroon na tayo ng anak, magkakaroon na ng kulay ang bahay natin. Tara, gawa muna tayo. Ano ba, babe? Nakikiliti ako. Umayos ka nga dyan. Masaya ang mag-asawa na naghaharutan sa loob ng kwarto nila. Ganito sila palagi, kahit pa ilang taon na ang relasyon nila. Gusto nilang ipakita na kahit lumipas ang mga taon, mananatiling tapat ang tunay na pagmamahal para sa isa't isa. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Alexa. Hindi na niya hinintay na magising si Miranda bago siya umalis. Hey Beshi, sasama ka ba sa Sabado? Anong meron sa Sabado? Wala naman yata akong alam na may magiging trabaho tayo niyan. And don't tell me pinapapasok na tayo ng weekends ngayon. Naku, marami akong plano sa weekends. Ay, taray naman ng Beshi. Busy palagi sa ganap sa life. At ano naman ang hanas mo dyan sa Saturday? Nasamin kasi yung stepsister ng asawa ko, saka yung pamangkin niya. Baka lalabas kami sa weekend. Ay, yung chararat na kapatid ko no? Stepsister niya nga. Ayan na naman tayo sa mga bintang-bintang mo eh. Ay, hindi pa ako nagsasalita ha. Sinasabi ko lang na si girl pala nandun. Hindi ko siya pinagbibintangan ha. Ang sa akin lang, matagal na akong duda sa sisterat na yun. Tapos anak niya. Hindi naman sila magkadugo ng asawa mo, di ba? Kasi anak daw siya ng stepfather ng Diyosawa mo. Then, bakit kamukha niya ang bata? Hindi ka nang bibintang pero ayan ka na naman. 7 taon na kaming mag-asawa ni Ford. Correction, girl. Live in. Diyosawa kuno mo lang ngayon ni hindi ka nga niya mapakasalan. Kasi paano kanya pakakasalan kung kasal na siya sa ibang babae? Alam mo, kapag hindi ka pa nanahimik, susungal-ngalin na kita. 7 taon na kaming nagsasama at sa 7 taon na yon, never ako nagkaproblema sa kanya sa babae. Ni hindi namin pinag-aawayan ng tungkol sa babae. At isa pa, nagpapapaniwala ka sa mga bulong-bulungan no ng mga katrabaho natin. Hindi siya nagpakasal sa iba. Ako ang ayaw pang magpakasal kasi nga hindi pa kami ready. Siguro sa mga susunod na mga taon pa. Bata pa rin naman kami. May panahon pa naman siguro ako para mag-isip magpakasal, di ba? Ay girl, wag mong lukuhin ang sarili mo. Ikaw wag kang iiyak-iyak kapag nalaman mong niloloko ka ng lalaking yon. Kapag nalaman ko talaga na iiyak ka at magmamakaawa sa kanya, talaga girl kalbuhin kita. Hindi ako umiiyak sa lalaki at never akong magmamakaawa. Kung sakali lang ha, kasi alam ko naman na mahal ako ng asawa ko. Hindi niya ako lulukuhin. Paano kung niloloko ka nga niya? Anong gagawin mo niyan? Siya pa naman ang first love mo tapos ang tagal niyo na. Magtrabaho na lang tayo. Kung ano-anong sinasabi mo, nakakasira ka na ng mood. Ni hindi mo nga sinasabi sa akin kung anong meron sa Saturday. Mamaya kung saan mo lang ako ayain. Baka mag-iinom lang yan ha. Alam mo hindi ako umiinom ng alak. Di ba nga nag-aaya sila na magpunta dun sa manghuhula? Magpapataro reading daw sila kay Tata Berting. So hindi ka talaga sasama? Sure na sure ka na dyan, girl? Hay nako, marami akong gagawin kaya hindi ako sasama.
Hindi rin naman ako naniniwala sa hula na yan. Saka, kailan pa naging manghuhula si Tatang Berting? Basta, hindi pa rin talaga. Kakainis naman to. Sige na kasi, kahit na saglit lang. Ano? No pa rin. As in no. Pinanindigan ni Alexa ang sinabi niyang hindi siya sasama. Kahit pa man ang kulit ng kaibigan niya at talagang kinukumbinsi siya. Nang kinagabihan na, mas maaga siyang nakauwi dahil nakisabay siya kay Lira. Sa pagpasok niya sa loob ng bahay, naabutan niya ang tatlo na naglalaro. Nakayakap pa si Ford kay Miranda habang si Janjan ay pinupulot ang bola. Masaya silang naglalaro para bang isang pamilya. Dahil si Ford ay parang asawang yakap si Miranda. Baka sa mga mukha nila ang tawanan. Wow, may bagong laruan si Janjan. Ang saya niyang ginagawa ninyo. Oh, babe, nakauwi ka na pala. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Ang aga mo yatang umuwi. Maaga ba kayong natapos sa trabaho? O buti walang traffic? May nasakyan ka kagad pa uwi? Akin na ang bag mo at magpahinga ka na muna. Maaga akong umuwi. Sinabay na rin kasi ako ni Lira. Ikaw, tapos ka na ba sa trabaho mo? Mamaya ka pa dapat matatapos, hindi ba? Break time mo ba ngayon? Nagbago na yata ang schedule mo. Wala akong trabaho ngayon. Tapos naisipan kong laruin si Janjan. Bumili nga kami ng bago niyang laruan eh. Tuwan-tuwa nga ang bata. Tignan mo, ang saya niya. Ang cute niya, di ba? Oo, halatangang tuwang-tuwa kayong naglalaro. Ang saya niyo ang tingnan eh. Hindi yata nagustuhan ni Alexa. Pasensya ka na. Ang tagal na rin kasi hindi nakita ni Janjan ang tito niya. Namiss niya lang. Gusto lang sana niyang magkaroon sila ng bonding. Alam mo na, makatito kasi ang bata. Sorry kung nakikipaglaro siya. Oo nga pala, nakapagluto na ako ng pagkain dyan. Kumain ka muna. Oh, bakit? Kayo? Hindi pa ba kayo sasabay sa akin kumain? Tara na, sabay-sabay na tayo. Katatapos lang namin kumain bago ka dumating. Kain ka na, babe. Talagang hindi mo ako hinintay? Kumain ka talaga na hindi ako kasabay? Nagagalit ka ba? Nakakaramdam na ako ng gutom kanina. Alam nga namang pigilan ko pa. Pinakain ko rin kasi si Janjan. Di ko naman alam na uuwi ka na maaga eh. Nag-chat ka na sana sa akin para alam ko. Kesa inuuna mo yung init ng ulo mo, sana mas iniintindi mo ko. Iniintindi naman kita, nagtatanong lang ako. Sana rin iniisip mo ko. Alam mo naman na uuwi rin ako Sana man lang naghintay ka pa ng ilang minuto. Alam mo naman siguro ang oras ng uwi ko, di ba? Talagang gusto mong pag-awayan pa natin yan? Dito pa talaga sa naririnig nila? Hindi ka ba nahihiya? Kung pagod ka sa trabaho, pareho lang naman tayo. Hindi porket nandito lang ako sa bahay, akala mo hayahay lang ako. Hindi yan ang sinasabi ko. Malabo ba yung paliwanag ko para mas unahin mo pang magalit sa akin? Ang babaw mo naman, Alexa. Gusto mo pa talagang ulit-ulitin natin to? Ano bang problema kung hindi kita makakasabay kumain? May magbabago ba sa lasa ng pagkain? Hindi mo ba kayang kumain mag-isa? Dahil dati, kahit anong oras ako umuwi, naghihintay ka sa akin. Sumabay nga ako kina Ate Miranda kumain. Ano ba yan? O sige, simula ngayon kahit uminom ng tubig hindi ko nagagawin hanggat wala ka ha? Yan ba ang gusto mong gawin ko? Sige, yan ang gagawin ko. Alam mo naman kung anong ibig ko sabihin eh. Pinapalaki mo ang problema kahit wala naman talagang problema. Ayun na nga eh, wala ngang problema. Pero dahil dyan sa kakitira ng utak mo, nagkakaroon ng problema. Masyado kang madrama sa buhay mo, Alexa. Pagkain lang yan, kakain ka lang. Hindi na kumibo si Alexa. Tiningnan niya lang si Miranda na nasa sahig habang nilalaro ang anak niya. Si Ford naman ay parang nagbago ang timpla ng mukha. Maging ang tono ng boses nito ay tila nagbago. Hindi naman siya pinagtataasan ng boses noon, ngunit ngayon parang hindi niya kilala ang asawa niya. Masama ang loob ni Alexa na kumain na mag-isa. Nakakaramdam pa nga siya na naluluha siya, ngunit nilabanan niya ang kanyang emosyon.
Nang matapos siyang kumain, pumasok na siya ng kwarto kung saan naroon na rin si Ford. Halata ang pagod at antok dito. Matutulog ka na? Ang aga naman yata. Hindi ka manonood ngayon ng movie? May bagong episode yata ngayon yung kinukwento mong pinapanood mo Pagod ka ba maghapon? Napapagod na ako. Ang dami kong ginawa kanina eh. Matulog ka na rin. Maaga ka pang papasok bukas. Para makapagpahinga ka na rin, babe. Aalis pala kami sa Saturday. Okay lang ba sa'yo? Hindi ka ba magagalit? Bakit naman hindi? Palagi naman kitang pinapayagan sa mga gala mo, di ba? Sino ba mga kasama mo? Basta nandun si Lyra, okay lang sa akin. Basta wala lang kayong kasamang mga lalaki at huwag kang magtatagal sa labas. Hindi ba usapan natin na gagala tayo sa Saturday? Igagala natin si Janjan at ang ate mo? Hindi na ba yun matutuloy? Nakaplano pa naman yun at baka naghihintay din sila. Nakakahiya naman kung bigla tayong mag-cancel. Hindi, kung mahalaga naman ang pupuntahan nyo sa Saturday, okay lang naman. Pwede ko namang ilabas si Janjan eh. Nandun din naman si Ate Miranda. Siguro kami na lang aalis para hindi ka na rin mapagod. Mukhang saglit lang din naman kami. Nang hindi ako kasama? Gagala ka na wala ako ron? Alam mo, napapansin ko kanina ka pa ganyan. Ano ba talagang problema mo? Bakit panay ka tanong? Bakit hindi mo ako diretsahin? Ang ganda ng gabi ko, sinisira mo lang eh. Puwisit na buhay to. Anong problema ko? Hindi mo talaga alam kung anong problema ko? Una, hindi mo ako hinintay kumain. Samantalang dati kahit na anong oras ako umuwi, hinihintay mo ko. Tapos hindi mo man lang ako sinamahan sa kusina. Tapos wala ka naman palang pasok, hindi ka man lang nagsabi sa akin. Dati kapag wala kang pasok, sinusundo mo ako sa trabaho. Tapos ngayon, gusto mong kayo na lang ang lumabas? Alam mo, ayoko makipagtalo sa'yo. Kung hindi mo ako naiintindihan, wag na lang. Sige, kung masama palagi ang loob mo, paalisin ko rito si Ate Miranda. Sasabihin kong ayaw ng asawa kong nahahati ang oras ko. Pati ba naman bata kailangan mo pag-isipan ng masama? Nakakapagod ka? Ako pa ngayon ang nakakapagod. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ang dali lang intindihin nun. Mas inuuna mo pang magalit eh. Pakiramdam ko wala ako rito. Pakiramdam ko hindi mo ko gustong intindihin. Asawa mo ko. Alam kong kilala mo ko. Bad trip naman! Matutulog na lang lahat-lahat, sinisira pa gabi ko. Matulog ka dyan mag-isa mo. Bahala ka sa buhay mo. Hirap na akong makisama sa'yo, Alexa. Bumigat ang dibdib ni Alexa nang marinig niya ang sinabi ng asawa niya. Pumatak din ang luha niya matapos na ibalibag ni Ford ang pinto. Ito ang unang gabi na nag-away sila ng ganito. Naghintay si Alexa na bumalik ang asawa niya sa loob para ayusin ang problema nila. Pero hanggang kinaumagahan, hindi siya kinikibo ni Ford. Hanggang sa pumasok siya sa trabaho na masama ang loob. Hindi naman siya ganun. Pakiramdam ko tuloy hindi na niya ako mahal. Kapag nag-aaway kami, hindi na umaabot kinabukasan. Naaayos namin kaagad. Ngayon, hindi ko na alam. Parang hindi ko kilala ang asawa ko. Sa tagal naming nagsasama, ito ang unang beses niyang isara ng malakas ang pinto. Ang bigat sa dibdib ko. Ayan kasi ang sinasabi ko sa iyo, girl. Hindi magkakaganyan ang isang lalaki kung wala siyang nakikitang ipapalit sa iyo. Sabi ko naman sa iyo, mag-iingat ka. Kahit na ilang taon pa kayo na magkasama sa iisang bubong, hindi mo pa rin masasabing kilala mo na siya. Ngayon pa ba na may ibang babaeng nasa tabi niya? Magkasama pa maghapon? Sinong hindi mapapagod niyan? Alam mo, kapag sinabi ng isang lalaki na pagod na siya sa'yo, mag-isip ka na. Sino yung unang pumapagod sa kanya bago mapunta sa'yo? Girl, gising na ha? Ayokong pagdudahan si Ford. Alam kong mahal niya ako. Saka, bakit naman sila magkakaroon ng something ng ate niya? Kapatid na turing niya doon. Oy. Hindi sila magkapatid, girl. Hindi mo kilala ang babae. Kapag alam niyang madaling lingkisan, nanunuklaw yan.
Kaya dati pa lang ayoko na dyan sa jusawa mo eh. Mukha naman talaga manluloko. Ayoko pa rin mag-isip ng masama sa kanila. Kahit naman hindi sila magkapatid, halata naman na magkapatid ang turing nila sa isa't isa eh. Please, ayoko ng ganitong iisipin. Ayan, naglalaro na naman ng tanga-tangahan ng babae. Sumama ka na lang sa amin sa Saturday para malinawang ka. Ano, game? Susubukan ko. Nasa trabaho ang katawan ni Alexa, ngunit hindi ang utak niya. Panay ang abang niya sa mensahe ng asawa niya, ngunit wala siyang natatanggap. Hindi na rin niya napigilan na maging emosyonal. Ngayon lang tumagal ng ganito ang away nila ng asawa niya. Pag-uwi niya, hindi niya naabutan ang asawa niya sa bahay nila. Ang sabi ni Miranda, umalis ito pero hindi niya alam kung saan nagpunta. Umabot ng 2 araw na hindi sila nagpapansinan ng asawa niya. Sumapit ang Sabado. Nasa labas sina Lyra at Alexa. Oh, nandito na tayo, girl. Ayan, dito nakatira si Tata Berting. Magaling niya manghuhula. Ipahula mo kung niloloko ka ba ng asawa mo. Tao po, may tao po ba rito? Anong kailangan nyo? Magpapahula po sana kami. Pwede pa po ba? Hindi na ako nanghuhula. Matagal na akong tumigil. Umalis na kayo rito. Hindi nagsalita si Alexa. Nakatingin lang siya sa matanda. Hindi rin naman umalis ang tingin ng matanda sa kanya na para bang may ugnayan silang dalawa. Ay, ang attitude niya na. Hindi na nanghuhulay, kahapon lang galing dito si Kyle. Tara na nga. Baka ayaw niyang makita. Hayaan na natin, huwag na tayong umasa sa mga ganyan. Hindi rin naman totoo ang mga tungkol sa ganyan. Umalis na ang dalawa. Nag-aaya pa si Lyra na gumala na lang sila pero nagpumilit si Alexa na umuwi na lang siya. Hindi rin kasi niya matiis na hindi sila nag-uusap ng kanyang asawa kaya siya na lang ang magpapakumbaba rito. Pag-uwi niya, naabutan niya si Janjan na natutulog sa duyan. Sinilip niya ang asawa niya sa kwarto nila ngunit wala ito roon. Mula sa kabilang kwarto, narinig niya ang boses ng asawa niya na tila may kinakalandian sa kabila. Ang sarap mo talaga. Alam mo bang miss na kita? Paano ba naman? Minsan lang tayo magkasama dahil nga dyan kay Alexa. Ano bang palak mo? Ganito na lang ba tayo palagi? Nakakapagod nang magtago sa kanya. Hindi ko naman siya basa-basa mapapalis dito. Ilang taon na kami magkarelasyon eh. Isa pa, mas malaki na itutulong niya sa atin. Sa kanya ang bahay na to. Mas malaki ang nagiging sahod niya, mas nabibigyan natin ng magandang buhay ang anak natin. Magtiis ka na lang muna, okay? Ano pa nga ba? Ilang taon na ako nagtitiis sa ganito. Hanggat kaya kong itago sa anak natin ito. Pero sana sa susunod, magkaroon na tayo ng maayos na pamilya. Ilang taon na tayong kasal, pero para namang ako ang kabit mo. Tapos, siya pa ang nagmumukhang original mo? Hindi makapaniwala si Alexa sa mga narinig niya. Sa sakit na nararamdaman niya, hindi niya sinasadya na maitulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang dalawa sa loob ng kwarto. Walang saplot ang mga ito. Babe, kanina ka pa ba nandito? Babe, magpapaliwanag ako. Hindi mo na kailangan magpaliwanag dahil narinig ko na ang lahat. Alam ko na anak ninyo si Janjan habang ako ang kabit mo. Ang kapal ng mukha mong gawin sa akin ito. Babe, magpapaliwanag ako sa'yo. Huwag ka magalit sa akin, parang awa mo na. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Mahal na mahal kita, babe. Mahal na mahal mo ko samantalang iba ang asawa mo? Iba ang inanakan at pinakasalan mo? Asan ang pagmamahal doon? Please, babe, ayusin natin to. Nagmamakaawa ako sa'yo. Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Gusto mo bang lumuda ako sa'yo? Ito na, nakaluhod na ako. Parang awa mo na, patawarin mo na ako.
Hindi ko kaya mabuhay na wala ka sa piling ko. Mamamatay ako, babe. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ginago mo ako, Ford! Nakita mo na? Tinuturing kong kapatid ang totoo mong asawa at andito ako na akala ko asawa mo ako. Pero ilang taon mo na palang ginagawang kabit. Pinagmukha ninyo akong tanga. Pinaglalaruan niyo ako sa palad ninyo. Anong gusto mong gawin? Sa isang luhod mo lang mawawala lahat ng sakit? 7 taon tayo, Ford. 7 taon mo na pala akong niloloko at pinapapaniwala na mahal mo ako. Ginawa mo akong nakakatawa. Ginawa mo akong tanga. Ginawa niyo akong tanga. Hindi ganun yun. Mali ang iniisip mo, babe. Mahal na mahal kita. Kahit pa meron kaming anak ni Miranda, ikaw lang ang nag-iisang babae na mahal ko. Kung pagmamahal ito, bakit ganito mo ako sinaktan? Alam mo bang wasak na ang puso ko? Ang dami kong kino-question ngayon sa buhay ko. Kung sa 7 taon nating magkasama, alin doon ang totoong mahal mo ko? Mali. Wala pala doon. Walang totoo. 7 taon ng buhay ko pala ang sinayang ko sa'yo. Ang dami kong tinalikuran. Ang daming galit na sinalo ko para sa pagpili ko sa'yo. Tapos malalaman ko wala lang pala yun. Nabasura lang pala ang tingin mo ron. Lalo na ngayon na nakakasama mo na ang totoo mong pamilya. Patawarin mo ko, babe. Mahal kita. At hindi na sayang ang 7 taon dahil ikaw ang mahal ko. Hindi ko makakaya ang buhay ko na wala ka. Sorry, patawarin mo ko kung nararamdaman mo ang mga bagay na yan. Patawarin mo ko kung ganyang kasakit ang binigay ko sa'yo. Ang dami kong pagkukulang. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Ayusin natin ang pamilya natin. Umiling lang si Alexa. Hindi niya kayang magpatawad sa mga oras na ito dahil masyadong masakit ang ginawa sa kanya ni Ford. Buong pagkatao na niya ang masakit. Kahit sa paghinga ay nahihirapan na rin siya. Para bang ginugusto na lang niyang sana sinaksak na lang siya ni Ford at pinatay. Siguro ay mas matatanggap niya yon kaysa malamang nabubuhay nga siya, ngunit nakakamatay naman ang bawat paghinga. Nakipagkita si Alexa sa kaibigan niya at doon naglabas ng sama ng loob. Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Ilang beses na ba kitang binalaan tungkol dyan? Hindi ka pa rin nakinig sa akin. Alam ko na yan eh, kasi amoy na amoy ko na sa mga kwento mo pa lang. Kasi naman, paano ko maniniwala sa'yo kung ilang taon kaming magkasama? Ano bang akala ko? Ang akala ko sa 7 taon na yun, kilala ko siya. Di ko na alam. Kawawa naman ang beshi ko. Dito ka na lang muna matulog sa bahay tapos bukas kukunin ko mga gamit mo sa bahay nyo. Hindi ka na babalik doon ha? Baka magpakatanga ka lang eh. Sige, okay lang. Umiyak ka. Maggalit ka sa kanila. Ay naku, pati ako talaga nang gigigil dyan. Ang kapal ng mga mukha nila. Kung ako may kakayahan lang, parurusahan ko sila. Ginawa ka ba namang kabit? Alam mo, sa gigil ko dyan sa kanila kung marunong lang ako mambarang. Sa gigil ko talaga, mababarang ko talaga yung mga yan. Tama ka nga. Tama ako? Tama ako saan? Huy girl, saan ka pupunta? Dali-daling umalis si Alexa. Hindi na rin naman napigilan ni Lyra ang kaibigan niya at hindi na rin niya nagawang sumunod. Tay! Tay, pagbuksan niyo ako ng pinto! Tay! Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka na ng bahay ko ilang taon na at ipinangako mong hindi ka na babalik dito. Tay! Tay, sorry. Hindi ko naman alam na tama ka nga. Masyado ko nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. Nagawa ko pantalikuran ang lahat para lang sa kanya. Patawarin mo ko, Tay. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Anong nangyari? Pumasok ka sa loob. Tay, niloko niya ako.
Akala ko totoo niya akong mahal. Pero sa ilang taon naming relasyon, ako pala ang totoo niyang kabit. Akala ko sa akin lahat ng pagmamahal niya. Pero ako ang ginawa niyang laruan. Dalawa sila. Nagbuka akong tanga sa harapan nila, Tay. Nakakahiya ako. May mga babala na ako sa iyo noon pero hindi ka nakinig sa akin. Mas pinairal mo ang pagmamahal mo sa kanya. Pero hindi kita masisisi dahil alam ko nagmahal ka lang ng sobra. Ano na ang balak mo? Iiwan mo ba siya ng tuluyan? Hindi po. Gaganti muna ako. Gaganti ako sa kanilang dalawa. Gaganti ka? Sa paanong paraan? Ibabalik ko ang dating ako. Sa mga kamay ko manggagaling ang paghihirap nilang dalawa. Alam kong nariyan pa ang mga gamit ko. Babalik ako. Napuno ng galit sa lahat. Sigurado ka ba dyan? Alam mong kapag ginawa mo yan, tinatanggap mo na rin ang katotohanang hindi mo na maaaring bitawan yan kahit na kailan. Basta makaganti lang ako ngayon, Tay. Hindi ko na kailangan pang isipin ang mangyayari sa mga susunod. Kailangan kong maiganti ang sarili ko sa walang awa nilang panloloko sa akin. Tatanggapin ko ito ng buong buo, katulad kung paano mo gustong tanggapin ko ito noon. Gusto kong tanggapin mo ito noon, pero hindi ibig sabihin na gamitin ito sa masama. Pero nandito na to, Tay. Hindi ako papayag na hanggang doon na lang ang kahahantungan ng lahat. Gusto kong maramdaman nila unti-unti ang galit ko. Hanggang sa mismong sila na ang magmakaawa sa akin na matapos na itong lahat. Wala nang kahit na ano pang nararamdaman si Alexa sa mga sandali na ito kundi ang galit at kagustuhan niya na maipaghiganti niya ang sarili. Ibabalik niya ng doble kung ano ang sakit na pinaranas sa kanya. Kinaumagahan, bumalik si Alexa sa bahay niya. Babe, narito ka. Salamat bumalik ka. Alam ko naman na hindi talaga natin kayang mabuhay nang wala ang isa't isa eh. Alam ko naman na mahal mo ko. Salamat, babe. Gusto kong mag-usap tayong dalawa. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat. Huwag ka na magtangka na magsinungaling pa. Oo, pangako ko na wala na akong magiging lihim pa sa'yo. Gusto mo ba na paalisin ko na sila sa bahay? Para sa ikatatahimik mo, babe. Kung sa tingin mo yun ang paraan para maayos tayo, kaya kong gawin yun. Hindi. Huwag mo silang paaalisin. Gusto kong marinig lang mula sa'yo na mahal mo ako at ang buong katotohanan sa inyo ni Miranda. Paano nagsimula ang lahat? Gusto kong malaman. Kapag ba sinabi ko sa iyo ang lahat, mapapatawad mo na ako at papayag ka ng maging maayos ang pamilya natin? Oo. Gusto kong malaman ang lahat. Sabihin mo sa akin, ano ang totoong nangyari para mas maintindihan kita. Totoo ang sinabi ko na stepsister ko si Ate Miranda. 1 taon pa lang noon na mag-asawa ang mga magulang namin. Nagkamabutihan kami. May nangyari sa amin at natakot ako noon sa pagbabanta niya na kapag hindi ko siya pinakasalan, isusumbong niya ako. Sikreto ang naging kasal namin. Sa mga panahon na yun, gulong-gulo ang utak ko. At doon kita nakilala. Aaminin kong mas minahal kita kaysa sa kanya. Pero hindi ko maaaring talikuran ang pamilya na binuo namin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit umabot pa sa punto na nagkaroon kayo ng anak? 7 taon na tayo, Ford. 5 taon pa lang si Janjan. Anong klaseng panggagago ang ginawa mo? Noong nagtatrabaho ka sa malayo, nalungkot ako. Lalaki ako, Alexa. May pangangailangan ako bilang lalaki. Si Ate Miranda ang nandyan para sa akin. May nangyari ulit sa amin. At si Janjan na ang naging bunga namin. Natatakot akong sabihin sa iyo ang lahat dahil natatakot ako na mawala ka sa akin. Kaya ginawa mong pamangkin ng anak mo? At ate ang asawa mo? At kabit ang dapat na asawa mo? Kasalanan ko itong lahat.
kung sana naging mabuti akong nobyo para sa'yo. Kaso hindi. Wala akong kwentang lalaki. Hindi kita deserve. Pero wag mo akong iiwan, babe, please. Mahal mo naman ako, di ba? Handa akong paalisin sila para lang maayos natin to. Hindi na. Kailangan ka ng anak mo. Handa akong maging pangalawa sa'yo dahil mahal na mahal kita. Kaya kong maging martir para sa'yo. Salamat, babe. Pangako ko sa'yo na hindi ka magsisisi sa pagbibigay ng second chance sa akin. Mahal na mahal kita. Nagpanggap si Alexa na ayos lang sa kanya ang lahat. Hanggang sa kinabukasan. Anong oras na ba? Bakit ba ang kalat pa rin ng bahay? Ang aga mo namang mag-ingay. Alam mo namang wala akong trabaho ngayon. Gusto kong magpahinga. Paanong hindi ako magbubunga nga rito? Ang kalat ng bahay! Ano ba naman ito? Ganito ba ang bahay na gustong tirahan ni Ford? Paano mo na ang ate mo tumira sa ganitong lugar? Ang baho pa! Hindi pa kasi ako nakakapaglinis dahil ang dami kong ginagawang trabaho. Isa pa, ang kalat niyan dahil sa anak mo. Sana sinusundan mo rin siya. Talaga ba? At gusto mo pang isisi ngayon sa anak ko ang kapabayaan mo rito sa bahay mo? Kaya siguro inaayawan ka rin ni Ford dahil hindi ka naman talaga mabuting asawa sa kanya. Hindi na kumibo si Alexa. Pinulot na lang niya ang mga kalat sa sahig. Habang nagpupulot siya, inapakan ni Miranda ang isang damit. Tapos nito ay sinipa siya. Ano bang problema mo? Ay, sorry. Akala ko kasi isa ring basura. Makaalis na nga. Wala pa rin bang pagkain dito? Nagugutom na kasi ako at baka magising na rin si Janjan at maghanap ng pagkain. Magluluto na ba? Oo, sandali lang. Mabuti naman. Umalis si Miranda sa harapan ni Alexa na nagtitimpi na lang ng galit sa mga ginagawa nito sa kanya. Para bang siya pa ang naging pabigat sa bahay nila. Habang nasa kusina si Alexa, dumating naman si Ford. Babe, ano yan niluluto mo? Anong oras ka ba nagising? Parang ang aga mong bumangon ah. Oo, kasi naglinis pa ako ng bahay. Sige na, malapit na rin ako matapos dito. Tatawagin na lang kita kapag kakain na tayo. Maluluto na rin naman to. Ano ba ang ulam natin ngayon? Laing, hindi ba paborito mo yun? Wow, mukhang masarap yan. Ang bango pa ng pagkakaluto. Sipag talaga ng asawa ko. Kaya love na love kita eh. Magsashower lang muna ako ah. Pakis muna ako, babe. I love you. I love you too, babe. Tatawagin na lang kita ha. Umalis na si Ford at naiwan ng mag-isa si Alexa. Lumingon pa ito para tingnan na wala ng ibang tao sa loob ng kusina. Matapos nito, sumandok siya ng ulam sa isang mangkok at dinasalan nito. May inihalo rin siyang tuyong insekto. Inihalo niya ito sa ulam at kusa itong natunaw. Tila ba bihasang-bihasa na siya sa ganitong gawain. Tapos nito ay naghain na siya at inaya na ang mga kasama sa bahay na kumain na. Tulog pa rin si Janjan kaya silang tatlo na lang ang kumain. Grabe ang sarap talaga ng luto ng asawa ko. Walang mintis. Kahit ilang taon na panay ganito ang kainin ko, hindi ako magsasawa. Hindi naman gaano. Sakto lang, medyo maalat nga at labsa. Para akong kumakain ng putik. Huwag kang mag-alala kasi hindi lang yan putik. May mga kasama pang sangkap. Panigurado naman akong mag-e-enjoy kayo. Tagal ko na kasing hindi ginagawa yan eh. Kaya masyado kong nanabik. Hindi ko nga alam kung kailan ang huling beses na nagluto ako ng laing para sa bisita. Kumain na lang tayo. Masarap naman talaga eh. Ito ang isa sa pinakamasarap na nailuto ni Alexa. Kaya nga, madalas ito ang request ko sa kanya eh. Mas naging masarap lang ngayon. Kumain na tayo. Maglalaba pa ako pagkatapos nito eh. Sakto. Marami na rin kasi kaming labahin. Baka pwedeng makisabay. Miranda,
Bakit si Alexa pang paglalabahin mo? Okay lang, konti lang naman ang lalaban ko. Okay lang sa akin, wala namang problema kung pagsisilbihan ko kayong dalawa. Nakatira tayo sa iisang bahay. Para tayong isang masayang pamilya. Hindi ba? Sigurado ka ba, babe? Parang nag-iba ang ihip ng hangin ah. Baka mamaya awayin mo ko. Baka kasi napagtanto na niyang kailangan na lang niyang tanggapin kung ano nga ba talaga ang lugar niya sa buhay. Isa pa rin naman siyang kabit. At pumapayag din naman akong tumira tayo sa isang bahay kung wala talaga siyang mapupuntahan. Wala na rin naman yata kasing papatol sa kanya. Tama ka. Masaya ako na pumayag kang maging parte ako ng pamilya ninyo. Huwag kang mag-alala, babe. Naisip ko kasi na tama ka nga. Mahal natin ang isa't isa, kaya walang problema sa akin na magsasama tayo rito. Basta makakasama rin kita kada gabi. Wala ako kapag umaga, kaya baka maaari naman na akin ka naman sa gabi. Akin lang. Walang problema, babe. Basta kung saan ka magiging masaya. Mabuti naman at napatawad mo na ako. At tinanggap mo pa. Magiging masaya tayo. Oo, magiging masaya. Matapos nilang kumain, naghugas na ng plato si Alexa. Matapos nito ay naglinis siya ng bahay at naglaba na. Inilabas ni Miranda ang mga labahin kung kailan patapos na si Alexa. Ibinato niya pa ito sa mukha ni Alexa. Ayan, tama lang yan. Ikaw naman ang manilbihan sa amin. Sa bagay, tama nga rin naman si Ford. Malaki ang may katulong mo sa amin. Mapapakinabangan ka namin, tulad ngayon. Oo nga pala, sa susunod na Sabado, alagaan mo si Janjan. Kasi ang sabi ni Ford, lalabas kaming dalawa. Mag-date ba? Original na asawa muna, bago ang kabit. Okay, sana mag-enjoy kayong dalawa. Ako na ang bahala sa bata, basta makita ko lang na masaya kayo. Alam mo, nakakabwisit yung mukha mo. Mag-ingat ka sa susunod dahil baka tuklapin ko yung mukha mo. Nakakairita ka, noon pa lang. Alam mo ba yon? Ang arte pa ng mga damit mo. O nga pala, may kinuha ako sa kwarto mo. Bracelet siya na parang may black beads. Nagustuhan ko lang. Bakit ka nakikialam ng gamit ko? Ibalik mo yon, baka bigayan sa akin ng nanay ko. Ang gamit dito sa loob ng bahay ay gamit ko rin. Kaya wag mo kong pagsasabihan. Kabit ka lang, sabit lang dito sa pamilya namin. Kaya wag kang magrereklamo. Ibalik mo yan kung ayaw mong... Ito ba? Mukha naman tong luma at walang kwenta. Pasalamat ka pa nga na gusto kong gamitin. Para wala na lang tayong pag-aawayan. Sirain na lang natin. Wag, ano ba? Bakit mo piligtal yan? Alam mo bang regalo ng lola ko yan sa nanay ko? At binigay naman sa akin ng nanay ko. Hibang ka na ba? Anong sabi mo? Sinabihan mo ba akong hibang? Ang kapal na mukha mo! Aray! Ano ba? Pitawan mo ko! Nasasaktan ako! Ang buhok ko! Ano ba, Miranda? Ayun! Tama lang sa'yo na humalik ka sa lupa dahil dyan ka nababagay sa putikan. Nakakabwisit kang babae ka. Pagdusahan mo to! Ginusto mo naman to, hindi ba? Lumaban si Alexa kay Miranda sa ginagawa nitong pananabunot at pagngudngud sa kanya nito sa lupa. Nag-aaway silang dalawa at nagsimula na ang mga kapitbahay na makiusyoso sa awayan na ito. Ano ba kayong dalawa? Tumigil nga kayo. Nakakaya sa kapitbahay. Ano bang pinag-aawayan nyo? Alexa, bitawan mo nga si Miranda. Aray! Ako pa talaga ang tinulak mo? Tumigil na nga kayo. Ang dami ng kapitbahay na nakakakita sa inyo. Ano bang problema nyo? Paano? Itong kabit mo, ang daming masasakit na salitang sinabi sa akin. Pinagbintangan pa niya akong magnanakaw? Nagmamalasakit lang naman ako sa kanya. Tapos tingnan mo, sinaktan niya pa ako. Pagsabihan mo yung kabit mo.
Anong ginawa mo, Alexa? Bakit ka ba gumagawa ng gulo? Pambihira naman. Sa akin ka lang magagalit? Tumigil ka na, nakakaya na sa mga kapitbahay. Tapusin mo na yung mga nilalaban mo tapos pumasok ka na sa loob. Huwag ka na magdala pa ng kahihiyan sa bahay natin, ha? Tara na, Miranda. Gagamutin ko ang mga sugat mo. Nakakainis talaga yung kabit na yan. Iba na talaga ang panahon ngayon. Mga kabit na ang matatapang. Naiwan si Alexa sa labas na may mga sugat din. May mga kalmot siya sa mukha niya dahil sa kagagawan ni Miranda. Mas lalo siyang nakakaramdam ng galit sa mga sandali na ito. Talagang sinusubok niyo ang pasensya ko. Sige, ngayon tayo maglaro. Anong nangyari sa mga gamit ko? Bakit nagkalat dito sa labas? Ford! Ano ba to? Ano ba ang ingay mo? Anong oras pa lang, Alexa? Ano bang problema mo? Anong nangyari sa mga gamit ko? Bakit nagkaganito? Sinong nagtapon ng mga to sa labas? Tingnan mo, mga pictures pa natin tong iba. Nakalagay ito sa kabilang kwarto ah. Bakit nandito tong mga to? Ako ang nagtapon ng mga yan. Kalat naman na ang mga yan. Isa pa, sayang naman yung kabilang kwarto kung hindi lang din magagamit. Pinagtatambakan mo lang ng mga gamit mo. Baka nakakalimutan mong bahay ko to. Ngayon pinagmamayabang mo na ang bahay mo? Tumulong ako mabili to. Bakit ngayon parang ikaw lang ang may-ari? Kita mo ng ugali niyang kabit mo? Baka sa susunod yan, isumbat niya na sa atin ang mga pinapakain niya. Kung ganun lang pala, dapat umalis ka na rito. Lumayas ka na lang dito, Alexa. Hindi yung pasimple ka pang sisiksik sa buhay namin. Ha? Ako pa ngayon ang nakikisiksik? Tama na yan. Baka mamaya pag-awayan niyo pa yan. Manahimik ka na, Alexa. Pumasok ka na sa trabaho mo. Inaantok pa ako. Gusto ko ng katahimikan. Umirap si Miranda, kasabay sa pag-alis ni Ford sa harapan nila. Dismayado si Alexa na pumasok sa trabaho. Wala si Lyra sa mga araw na ito dahil nagbabakasyon ito. Kaya kinakailangan pa ni Alexa na makipagsiksikan sa mga sasakyan para makauwi. May binili siyang sasakyan nila, ngunit hindi siya sinusundo ni Ford. Pag-uwi niya, napansin niya si Janjan na nakaupo lang sa sahig at naglalaro. Wala na namang nagbabantay sa'yo? Nasaan ang mga magulang mo? Nasa loob po ng kwarto. Masakit po dito ni Mami. Masakit ang tiyan ng mami mo? Sandali nga lang. Ford, andyan ka ba sa loob? Oh, nakauwi ka na pala. Sakto at nagugutom na kami. Pwede ka ba magluto ng may sabaw? Wala man lang sa inyo ang nagluto. Talagang hinintay niyo pa ako na makauwi. Hindi ka naman siguro dala ang kalan, ano? Ano ba naman to? Tapos yung mga sinampay ko, hindi man lang nakuha sa labas. Alam mo naman na galing akong trabaho. Hindi ba yan magawa ni Miranda? Pwede bang huwag mong silipin na lang palagi ang ginagawa ni Miranda? Alam mo nagiging abala siya sa pag-aalaga kay Janjan. Pasalamat ka nga, hinihintay ka pa eh. Kapag hindi ka hinihintay, nagagalit ka. Isa pa, masama ang pakiramdam ni Miranda. Nahihirapan siyang umihi. Tapos masakit ang tiyan niya at balakang. Nilalagnat na nga siya ngayon eh. Sa katunayan, ganyan din ang nararamdaman ko. Nahihirapan akong umihi at kahit magbawas. Nagpatingin na ba kayo sa doktor? Baka naman may UTI na kayo o ibang sakit. Pinagbibintangan mo ko na may sakit ako. Baka ikaw ang nanghawa sa akin. Siguro may lalaki ka sa trabaho mo. Ikaw Alexa, huwag mo akong sinusubok. Huwag mo akong niluloko, sinasabi ko sa'yo. Makakatikim ka talaga sa akin. Hindi nakailag si Alexa sa sampal ni Ford. Naramdaman din niya na dumugo ang labi niya dahil sa lakas ng sampal na yon. Wala nang nagawa pa si Alexa kundi ang pagsilbihan ang dalawa. Nagluto siya ng sinigang para sa kanilang lahat. Hindi magawang makatayo ni Miranda kaya binuhat lang ito ni Ford. Kumain ka na muna Janjan. Kapag hindi pa okay ang mami mo, dun ka na lang sa kabilang kwarto matulog. Gusto mong matulog ang anak kong mag-isa sa kabilang kwarto? Saan mo siya gustong matulog? Sa labas ba? Kaya mo nga nilinis ang kabilang kwarto para magamit, di ba? Baliw ka talaga! Ah!
Aray! Ang sakit! Ang sakit ng ulo ko! At sobrang sakit ng tiyan ko! Ano ba to? Parang hindi ko kakayanin. Tulungan mo ako! Para mamamatay na ako! Ang sakit pa na balakang ko! Para na akong baldado! Mami! Anong nangyayari sa'yo? Halika rito. Aray! Hindi ko maigalaw ang ibabang bahagi ng katawan ko. Parang namamanhid at may mga kumakagat sa lamang ko. Aray! Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit lahat na lang masakit? Ano pa bang tinutunga-tunga mo dyan? Tulungan mo kami! Tumawag ka ng tulong. Hindi ko na talaga kaya. Kalmado lang na umalis si Alexa. Nakikita pa niya na umiiyak si Janjan. Katulad ng sinabi ni Miranda, humingi siya ng tulong para dalhin sa malapit na pagamutan ang dalawa. Sa mga naging test sa inyo, wala naman kami makitang findings. Pero magbibigay kami ng reseta para inumin ninyo. Mukhang pareho kayo na sumasakit ang tiyan at balakang. Base naman sa test nyo, wala naman akong nakitang komplikasyon sa bato. Kung sakali man na hindi pa rin kayo magiging maayos sa susunod, uulitin natin ang test. Bumalik na lang kayo rito after a week. Sino ba ang nagbabantay sa inyo? Ako po, Doc. Sa akin mo nalang ibigay ang reseta para makadaan na agad ako sa pharmacy. Pero bakit ganoon, Doc? Bakit kanina parang sobrang sakit ng sikmura ko? Tapos parang nabibiyak pa ang ulo ko. Tapos ngayon, wala na akong maramdaman. Baka dahil sa gamot na tinurok sa atin kanina. Kaya dapat makainom tayo ng gamot palagi. Ano na kaya ito nangyayari sa atin? Nagkakasakit na naman tayo. Ikaw, Alexa, siguraduhin mong makakabili ka ng gamot namin. Dahil baka mamaya sumumpong na naman tong sakit namin. Ang hirap pa naman makaramdam ng ganito. Buti sana kung ikaw ang nagkakasakit. Alam nyo, si Alexa na nga ang tumutulong sa inyo, ganyan nyo pa siya kausapin. Hindi ka nalang magpasalamat na siya pa ang kasama nyo rito. Siguro kaya kayo nagkakaganyan kasi ginagaba na rin kayo. Tingnan nyo, kung ganyan ba naman ugali ang meron kayo, baka nga karma na yan. Hoy ikaw, Ale, huwag kang nakikisali dito. Isa pa, ano naman ang ipasasalamat ko sa babaeng yan? Kabit naman yan ng asawa ko. Wala ka namang alam, kaya sa nakikialam ka sa buhay namin, dapat lang ata na ang atupagin mo ay ang sarili mo. Tingnan mo nga, mukha kang gusgusin at kawawa. Aba, ganyan ka pa magsalita. Isa ako sa tumulong na dalhin ka rito dahil hindi ka na makalakad. Wala ka talagang utang na loob. Buti natitiis mo yan, Alexa. Makaalis na nga rito. Hirap tulungan ng kagaya mo. Sige, lumayas ka na ritong matanda ka. Mas lalo ako nabubwisit sa pagbumukha mo. Sa susunod, kahit sa labas, huwag kang magpapakita sa akin, ha? Tumigil ka na, Miranda. Tara na, tumuwi na tayo. Nakatulog na si Janjan sa kakaiyak ko. Akin na ang bata. Alexa, mauna na kami umuwi tapos bumili ka na ng mga gamot. Huwag mong kalilimutan yung mga nasa reseta. Yun mismo ang bilin mo. Grabe ang sakit na naramdaman namin. Ayaw na namin ng ganung pakiramdam. Inabot ni Alexa ang bata na bitbit niya. Nakatulog na ito kaiiyak dahil sa awa sa nanay niya. Bago pa man makalabas ang dalawa, binangga pa ni Miranda si Alexa. Ngumiti lang si Alexa, ngunit may laman ang bawat tingin niya. Habang nasa butika si Alexa, tinawagan niya ang kaibigan niya para magkita sila. Ano na, girl? Huwag mo sabihin sa akin na talagang hindi ka umalis sa puder ng lalaking yun. Ang tanga mo talaga, no? Anong gusto mo? Happy family kayo kasama ang kabit? Oh, ikaw pala ang kabit na asawa. Ang gulo, girl. Ang gulo ng buhay mo. Aalis na rin naman ako doon. Hindi pa nga lang sa ngayon. At kailan ka naman aalis? Aalis ako kapag naisakatuparan ko na ang paghihiganti ko sa kanila. Nagsisimula pa lang ako. Paghihiganti?
Anong klaseng paghihiganti naman yan, girl? Hindi ba sabi mo bagay lang sa kanila na mabarang? OMG! Don't tell me nag-hire ka ng babarang sa kanila. Nakakatakot naman, girl. Pero, oo nga naman, dapat lang sa kanila yon. Ano naman ang nangyayari sa kanila ngayon? Unti-unti na nilang mararamdaman ang sakit ng paghihiganti ko. Pero, sure ka na ba dyan sa gusto mong gawin? Alam mo, hindi ako tutol sa pambabarang mo. In fact, gusto ko nga na pahirapan mo sila eh. Pero napaisip din ako, paano kung mas ikapahamak mo yun? Hindi ba ang sabi nila na kapag binarang mong isang tao at namatay siya, may malaking karma na parating sa'yo? Ready ka ba doon? Nakakatakot lang dahil baka mapunta ka pa sa impyerno, girl. Oo, nandun na tayo sa makakaganti ka. Kaso lang madadamay ka rin naman. What if lumayo ka na lang kaya? Ibenta mo na yung bahay na yun. Total sa'yo naman nakapangalan, di ba? Hindi na. Buo na ang loob ko sa ginagawa ko. Huwag ka na lang magsasabi sa kahit na sino, okay? Baka ikaw pa isunod ko. Uy, girl, nakakatakot ka naman. Pero pag-isipan mo mabuti, ha? Huwag kang magpapatalo masyado sa emosyon mo. Pinaaalalahanan na ni Lyra ang kaibigan niya. Nakakaramdam nga siya ng takot, lalo pa at sa kanya nagsimula ang pagsabi nito na barangin na lang niya ang dalawa. Ngayon na ginagawa na ito ni Alexa, nakakaramdam na siya ng pagkabahala. Ilang oras nang nakauwi si Alexa, naririnig na niya ang sigaw ng dalawa sa loob ng bahay. Ang sarap naman pakinggan ng mga sigaw nila. Makapasok na nga sa loob para mas lalo kong makita ang paghihirap nila. Ito naman ang ginusto nila, hindi ba? Ngayon damahin nila ang sakit, habang ako naman ang tumatawa sa kanila. Tulungan niyo kami! Sobrang sakit ng tiyan ko! Para may gumagapang at tumutusok sa loob ng katawan ko! Hindi ko na kaya to. Sobrang sakit na. Oh, anong nangyayari sa inyo? Akala ko ba maayos na kayo? Bakit naman ganyan? Bakit ngayon nakaluhod na kayo sa sahig? Paliw ka na bang babae ka? Kung sana ikaw ang nakakaranas ng sakit na to. Ikaw, tama ka talaga. Kapag ako gumaling na, tatamaan ka talaga sa akin. Yon ay kung gagaling ka pa. Hindi kaya baka may umuubos na ng lakas nyo at ginagantihan na kayo sa mga kababuyan na ginawa nyo sa akin? Baka nga gaba na yan sa inyo. Nasaan na ang gamot? Hindi ko na kaya ang sakit. Bakit ba ang tagal mong bumalik? Nakipagkita ka pa sa lalaki mo, no? Sa ganitong sitwasyon pa talaga? Wala kang kwenta! Ako pa ngayon ang walang kwenta? Ako pa talagang naisipan ninyong pagsabihan ng ganyan? Sino ba sa atin dito ang unang nanakit at nanloko? Oh, ito ang gamot. Subukan niyong inumin lahat. Hindi pa rin naman kayo gagaling dahil hindi naman gamot ang kailangan ninyo. Kamatayan na. Ang saya niyong panoorin habang nahihirapan kayo. Nakikita ko kung paano kayo nagmamakaawa. Siguro, ganitong saya ang nararamdaman niyo kapag napag-uusapan niyo kung paano niyo ako napapaniwala noon. Masaya, di ba? Anong ginawa mo? Siguro ikaw ang dahilan kaya kami nagkakaganito, ano? Sinasabi ko na nga ba't kampun ka ng demonyo? Alam ko na yan noon. Isa kang demonyo katulad ng tatay mo. Huwag mong mabanggit-banggit ang tatay ko dahil wala siyang kinalaman dito. Ako ang gumawa nitong lahat dahil hindi niyo ako pinahalagahan. Alam mong ikaw ang pinili ko kahit na itinakwil na ako ng tatay ko. Hindi para gaguhin mo at pagmukhaing katawa-tawa. Magdusa ka! Magdusa kayong dalawa! Nagtangka si Ford na pagbuhatan ng kamay si Alexa. Pero hindi na niya ito nagawa matapos siyang makaramdam ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Sumuka siya. Ngunit laking gulat niya na ang sinusukan niya ay mga buhay na insekto. Ford, ano yung nangyayari sa'yo? Bakit ka sumusuka ng mga insekto? Nakakadiri. Buhay pang gumagapang ang mga uod. Yak! Ano ba yan? Maging si Miranda
ay hindi na napigilan ang sarili na masuka sa nakikita niya. Kaparehas ni Ford, isinuka niya rin ay mga buhay na insekto. Para bang ang mga tiyan nila ay pinamumugaran ng mga insekto. Habang sumusuka silang dalawa, may mga lumalabas pang buhay na bulate sa ilong nila. O ano? Ang gandang tingnan, di ba? Tingnan niyong maigi ang mga lumalabas sa katawan ninyo. Tingnan niyong mabuti! Mommy, Tito Ford, ano po yan? Pumasok ka sa loob ng kwarto. Huwag kang lumabas dito. Ano po ang nangyayari? Mag-pray po tayo na huwag sila magkaganyan. Please, Tita Alexa. Natigil ang pagsuka ng dalawa matapos na makaramdam ng awa si Alexa sa bata. Doon lang nakahinga ng maayos ang dalawa, ngunit hindi pa rin maalis ang panghihina sa katawan nila. Lalo pa at hindi naman natatanggal ang sakit ng tiyan at ulo nila. Pumasok ka na sa loob ng kwarto. Hindi ka dapat lumalabas. Pumasok ka na! Tita Alexa, help mo po sila. Please. Let's pray po para gumaling sila. Please, Tita Alexa. Lumayo ka sa kanya, anak. Isa siyang halimaw. Siya ang dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Lumayo ka. Baka ikaw naman ang isunod niya. Huwag naman pati ang bata, Alexa. Wala siyang kinalaman dito. Sa amin ka lang galit. Kapag ako talaga nakabawi sa'yo, ikaw ang papatayin ko. Demonyo ka, Alexa! Tumahimik kayo! Tumahimik kayo o ako ang magpapatahimik sa inyo. Huwag ako ang tinatakot ninyo dahil hindi sa akin nagsimula itong lahat. Babe, ang mata mo masyadong madilim at nababalutan ka pa ng itim na anino. Anong nangyayari sa'yo? Dahil sa inyo to. Kung hindi nyo sinagad ang galit ko, hindi ko to gagawin. Ang daming tanong sa utak ko. Ang dami kong naiipon na sama ng loob. Hindi pa ako nagpapatawad pero dinagdagan nyo pa. Bakit? Naging mabuti naman ako sa'yo bilang asawa mo, hindi ba? Naging mabuti ako sa pamilya mo, pero hindi ko alam na ginamit mo lang ako. Bakit sa amin mo sinisisi ang katangahan mo? Hindi ka lang makahanap ng pagmamahal dahil isa kang dyablo. Dyablo pala ha? Sige, ipapakita ko sa'yo kung ano ang klase ng dyablo na hanap mo. Ang sakit! Aray! Ang sakit! Ano nangyayari sa balat ko? Bakit may gumagapag sa balat ko? Ano to? Ang sakit! Ayan na mismo ang hinahanap mo. Ayan na mismo ang lalamon sa'yo. Masakit ba? Kasi kinakain ng insekto na yan ang laman mo para mas lalong ipadama sa'yo ng unti-unti ang kamatayan na nalalapit sa'yo. Itigil mo na to, Alexa. Parang awa mo na. Huwag ka mag-alala, Ford, kasi susunod ka naman sa kanya. Hindi mo na kailangan pang isipin siya kasi parehas lang kayo ng kahahantungan. Pinapakita ko lang sa'yo para hindi ka na mabigla kapag ikaw na ang susunod. Ano bang gusto mo gawin ko para lang tumigil ka na? Para mapatawad mo ako. Ang sakit! Ano pa bang hinihintay mo, Ford? Patayin mo na ang babaeng yan! Ako na ang pinapatay niya! Dapat siya ang maparusahan dahil gumawa siya ng masama sa kapwa niya. Sandali, talagang nanggaling pa sa'yo na ako ang nananakit ng kapwa? Tingnan mo ang ginawa ninyo sa akin. Ako ang nagmukhang naninira ng pamilya. Pinapamukha niyo sa akin palagi na ako ang pangalawa, kahit na ako naman dapat ang nauna. Na akin naman dapat ang pagmamahal mo, Ford. Pero nagawa mo pa lalong ibaon sa akin ang galit. Patawarin mo na kami. Patawarin mo na ako sa mga nagawa ko na nakapagparamdam sa'yo ng ganyang sakit. Patawarin? Anong akala mo? Ganun na lang kadali magpatawad?
Huwag ka nang humingi ng tawad sa kanya. Patayin mo na siya, Ford! Lumalakad ng insekto sa katawan ko. Ayoko pa mamatay. Siya ang dapat na mamatay. Tulungan niyo kami. May demonyo sa bahay na ito. Pinapatay niya kami. Nakita mo na? Paano ako magpapatawad kung ganitong klase ng tao lang din ang patatawarin ko? Naririnig mo ba ang mga sinasabi niya? Kahit noon pa pinapangalandakan niya sa lahat na ako ang kabit. Na isa ako sa gabal sa pamilya ninyo. Ganito ba ang ganti sa kabutihan ko? Ganito ba ang mangyayari sa pagpapatawad ko? Hindi! Hindi ako papayag ng ganito! Parang awa mo na, Alexa. Buhayin mo lang kami, kaya naming magbago. Maawa ka naman sa amin. Huli na ang lahat. Hindi ka na magbabago pa at alam kong hindi mo na kayang baguhin ang buhay mo. Hindi na magbabago ang pagiging manloloko mo at ang pagiging masamang ugali ng tunay na asawa mo. Ayan, dapat sabay na kayong magdusa. Aray! Parang awa mo na, Alexa! Nararamdaman sa loob ng bahay ang nagniningas na galit ni Alexa. Nakikita niya kung paano unti-unting nilalamon ng insekto ang loob ng katawan ng dalawa. Nakaluhod si Ford at pinipilit na makuha ang kapatawaran kay Alexa, habang si Miranda naman ay nakahandusay na lang sa lapag. Sa mga mata nilang dalawa, unti-unting lumalabas ang mga buhay na uod. Sa bibig nila ay mga insektong gumagapang. Tama lang yan sa inyo. Wala naman ding makakaalam ng ginawa ko sa inyo eh. Damahin nyo lang yan. Masakit talaga yan, lalo na at paunti-unti yan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi nyo na yan maaalala kapag namatay na kayo. Ang saya nyo palang pagmasdan. Tumatawa si Alexa habang pinapanood na nagdurusa ang dalawa. Nauubusan na sila ng lakas. Ilang sandali pa, nakaramdam si Alexa ng yakap mula sa likuran niya. Please, Tita Alexa, stop it. Maawa na po kayo sa kanila. Please. Umalis ka na rito. Sinabi ko sa'yong pumasok ka sa kwarto mo. Dahil ayoko kitang idamay dito. Please, Tita Alexa. I know, mabuti ka pong tao. Huwag mo na pong gawin niya sa kanila, please. Pagalingan niyo na po silang dalawa. Wala kang alam, kaya huwag kang magsalita. Pumasok ka na sa kwarto kung ayaw mong mainis ako lalo sa ginagawa mo. Hindi ako mabuting tao. Naging masama na ako at tinatanggap ko na ang kasamaan na meron ako. No, Tita Alexa. Alam ko may natitira pa pong mabuti sa loob mo. Nararamdaman kong mabuting tao ka po. Nasasaktan ka bilang tao, pero alam ko na mabuti ka pa rin. Pinipilit alisin ni Alexa ang pagkakayakap sa kanya ni Janjan. Ngunit mas lalo pang hinigpitan ng bata ang yakap sa kanya. Please, sana bumalik na po yung mabait na Tita Alexa. Huwag niyo pong bababayaan na makuha po siya ng masama. Pabait po ang Tita Alexa ko. Please po, bumalik na po ang kaluluwa ng puso niya. Bitawan mo ako! Ano bang ginagawa mo, bata ka? Huwag mo akong paandaran ng pagpapaawa mo. Hindi ako magbabago. Hindi na magbabago pa ang isip ko na patayin sila. Please, patawarin mo na po sila. Ako na po ang mag-sorry sa mga ginawa nila sa inyo. Huwag niyo po hayaang lumaki ang galit na yan sa puso mo. Please, Tita Alexa. Sorry na po. Maawa na po kayo sa kanila. Lumayo ka, sinabi eh. Lumayo ka! Ikaw pa rin po ang pinakamabait na tita na nakilala ko. Please po, huwag niyo itong gawin. Sorry po, dahil din po sa akin, kaya kayo nag-aaway-away. Isama niyo lang po ako sa kanila, dahil kung totoo po masama kayo,
Dapat kasama po ako sa galit ninyo. Pero alam ko po na mas nangingibabaw pa po ang kabutihan ninyo. Kahit na may itim na usok sa paligid, kahit na nababalot ng dilim ang mga mata ninyo, alam kong malinaw pa rin nakikita ko ang mabuti sa inyo. Please, Tita Alexa. Hindi na kinaya ni Alexa ang nararamdaman niya. Lalo pa at nakakaramdam siya ng awa sa bata. Hindi niya maatim na makitang si Janjan ang nagmamakaawa para sa mga magulang niya. Umalis si Alexa at nagtungo sa bahay nila. Doon niya ibinuhos ang iyak niya. Tay, bakit ba hindi ko magawang tapusin sila? Ando na ako eh, pero bakit mas natalo pa nila ako? Dapat napatay ko na sila. Ikaw lang ang makakasagot niyan sa sarili mo, anak. Ngayon, kaya mo pa rin namang ituloy na patay sila. Malakas ang kakayahan mo. Alam mong sa lahat ng mambabarang sa pamilya natin, ikaw ang may abilidad na ganyan. Kung tingin mo sa sarili mo na oras na nila at kailangan mo magiganti, gawin mo na ngayon. Kaya mo yan kahit nasaan ka pa. Pero paano ko gagawin kung mas nangingibabaw sa utak ko ang iyak ng bata? Ang pagmamakaawa niya sa akin. Ipinapakita lang niya na hindi ka talaga masama, anak. Oo, nagmula ka sa lahi ng mga mambabarang. Marami sa lahi natin ang gumagawa ng masama. May iilan naman na ginagamit ito sa kabutihan. Ngayon, bilang isang mambabarang, ikaw lang ang makakakilala sa kakayahan mo. Kung nais mong mabahira ng kakayahan mo ng kasamaan, ibig sabihin, doon ka nakatadhana. Pero anong gagawin ko? Alam na nilang ako ang gumawa sa kanila noon. Kapag gumaling sila, kaya nila akong balikan. Yan nga ba ang kinakatakot mo? Natatakot ako maging mag-isa. Natatakot akong mawala ang mahal ko. Ganyan din ako noon, anak. Pero sa totoo lang, kung siguro ginawa kong tuluyan ng wakasan ng buhay ng lalaki na kinakasama ng nanay mo, baka nasa punto na ako na lahat na lang ng desisyon ko ay may paghihiganti. Pero hinayaan ko sila dahil ang mahalaga sa akin ay may anak ako at kasama kita. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Tay. Pakinggan mong maigi ang sinasabi ng puso mo. Pakinggan mong maigi kung ano ba ang gusto nitong gawin. Hindi lang dahil sa galit, kundi kung ano ba talaga ang tingin mong mas makakabuti sa'yo. Yun ang gawin mo. Yun ang sundin mo. Hindi na umimik si Alexa. Patuloy lang siyang umiiyak dahil sa sinabi ng kanyang tatay. Kinabukasan, wala siyang ibang ginawa kundi ang tumulala. Hindi siya lumabas ng bahay. Sa mga oras na ito ay iniisip niya ang ginawa niya sa dalawa. Tuwing naiisip niya ang mga ito, nakakaramdam siya ng galit. Ngunit kapag naiisip niya naman si Janjan, nakakaramdam siya ng awa. Nakapag-isip-isip ka na ba? Gusto ko munang mapag-isa at pag-isipan ng mga bagay dahil hindi ko rin alam ang gagawin. Kung kailangan mo ko, nandito lang ako, anak. Nakatulala lang si Alexa. Gusto na niyang makalaya sa nararamdaman niyang galit, ngunit hindi niya alam kung ano ba ang kulang. Marahil, naghahanap siya ng kapatawaran na magmumula sa mga taong nanakit sa kanya. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Ford. Bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Para saan pa? May mga gusto kong sabihin sa'yo. Kahit saglit lang. Nag-aalangan man, pumayag si Alexa na makipagkita kay Ford. Nagkita sila sa paborito nilang kainan. Doon din sila unang nagkakilala. Ano pang kailangan mo sa akin? Mabuti na lang at nakaligtas kayo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako kung naduwag akong umamin sa'yo. Na sa tagal ng panahon natin na magkasama,
nagawa kong lukuhin ka. Pero isa lang ang tunay. Minahal talaga kita. Patawarin mo ko. May isa akong hiling sa'yo. Ano yun? Kahit anong hiling mo na magiging dahilan para mapatawad mo ko, ayos lang. Maaari bang ito na ang huling beses na magkikita tayo? Ayaw na kitang makita pang muli. Gusto ko matapos na rito ang lahat. Wala na akong maririnig na kahit anong tungkol sa'yo dahil baka kung ano na naman ang magawa ko. Oo, pangako hindi na mauulit na magkita tayo. Sa katunayan aalis na kami mamaya. Gusto ko lang na makausap ka ng personal para malaman mo na tunay ang paghingi ko ng tawad sa'yo. Hindi ko sinasadyang mabuo ang galit sa'yo para umabot ka sa punto na gawin mo ang bagay na kinakatakot mong gawin. Hiling ko rin na sana'y maging masaya ka sa buhay mo at makatagpo ka ng lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Hindi katulad kung lolokohin ka at sasaktan ng puso mo. Mabuting tao ka, Alexa. Hindi nawawala ang kabutihan sa puso mo. Kahit na nababahiran ito ng galit, alam ko na ang susunod na magmamahal sa iyo ay magpapakita ng purong pag-ibig dahil deserve mong mahalin ka ng wagas. Sana wag mo na rin gawin sa iba ang ginawa mo sa akin. Magbago ka na. Oo, pangako. Natuto na ako sa pagkakamali ko. Patawad ulit. Oo nga pala, narito rin sina Miranda at Janjan. Alam kong hindi maaalis ang galit ng asawa mo sa akin. Hindi ko na siya dapat pang makita dahil ayokong mas mabuhay ang galit sa akin. Hindi na. Nakapag-usap na kami ni Ford. At nakausap ko ang anak ko. Siya ang nagbukas ng isipan namin sa mga pagkakamaling nagawa namin. Ang laking bagay ng nasira namin. At ang galit na nagmumula sa puso mo ang sumira din sa amin. Salamat kasi kahit gusto mong ituloy, napigilan ka ng anak namin. Totoo nga ang sinasabi ni Janjan na hindi nagiging masama ang isang tao dahil lang sa pinanganak siyang masama. Minsan, tayo rin ang nagiging dahilan kung bakit sila nagkakaganon. Sorry, Alexa. Alam kong matagal pang lalakbayin natin para sa pagbabago at kapatawaran. Pero sana, dumating na ang araw na mapatawad mo na kami. Huwag na nating sadyain na magtagpo ang mga landas natin. Hayaan na natin na hanggang dito na lang muna tayo. Oo, iisipin na lang namin ang partito ng nakaraan na hindi na mauulit. Sige na, Alexa. Aalis na kami. Sandali lang po. Pwede ko po ba kayong mayakap, Tita Alexa? Kahit sandali lang po. Umupo si Alexa para mayakap ni Janjan. Napakagaan sa pakiramdam niya na mayakap ng isang batang walang muwang sa mundo. Napakapuro ng puso ng mga bata. Salamat, Tita Alexa. Alam ko po na hindi po kayo masamang tao. Nagagalit lang kayo, pero hindi ibig sabihin nun na hindi nyo na kayang magmahal at magpatawad. Sana po sa susunod, makita nyo rin po mismo sa sarili ninyo ang kabutihan ninyo. Paalam po, Tita Alexa. Hindi na kumibo pa si Alexa matapos niyang alisin ang yakap ng bata at tumalikod na siya sa kanila. Nagpatuloy siyang maglakad nang hindi bumabalik tingin sa likod. Humahakbang na siya palayo at ang gusto niya lang ay maging maayos na ang lahat sa buhay niya. Gusto niyang simulan na rin mabago ang takbo ng kapalaran niya. Ano na ang naging pasya mo? Gusto kong maging bihasa ako sa kakayahan ko. Para sa mga susunod, kaya ko na rin makontrol kung anong ginagawa ko. Tutulungan kita, anak ko. At gusto ko rin pong humingi ng tawad sa inyo. Ilang taon akong nawala. Iniwan kita nung masaya ako at bumalik ako kung kailan malungkot ako. Salamat sa pagtanggap mo sa akin muli. Anak kita at mahal kita. Kaya kahit na ano mangyari ay narito ko para sa'yo. Alam kong ikaw lang din naman na makakakilala sa buhay na tatahakin mo. Para lang akong kakayahan na mayroon tayo. Nagiging gabay lang sa gusto mong gawin. Sa huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon sa lahat. Salamat, Tay.
Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Maraming natuklasan si Alexa sa mga nangyari sa kanya. Ang daming bagay palang mas hihigit pa sa pagmamahal at galit. Napakaganda ng mundo para makulong sa isang bahagi ng buhay na naging madilim. Kaya pa rin niyang maglakad palayo sa kadiliman at mamuhay ng masaya. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Janjan na walang taong pinanganak na masama kahit pa man ipinanganak siya sa itim na kapangyarihan. Dahil sa huli, siya pa rin ang pipili ng magiging kapalaran niya. Kahit hindi man sa ibang tao manggaling, kung kalaban niya ang kanyang sarili, alam niyang makakagawa siya ng masama. Ngayon, sisikapin na ni Alexa na maging mahusay sa kapangyarihan na meron siya. Mabubuhay na walang takot at haharapin ang panibagong pagmamahal na darating sa kanya. Kailangan lang niyang makalaya sa galit ng nakaraan upang yakapin ang magandang pangako ng kinabukasan.